Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, October 28, 2022 at mula po dito sa simbahan ng Nuestra Señora de Guia, hatid ko po ang unang pagbasa at ang pagninilay sa araw na ito. Ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verses 19 to 22. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. At ngayon po ay October 28, kapisahan ni Saint Simon and Jude, Apostles. So, dalawa sa 12 alagad na pinili ni Jesus para tawaging mga apostoles. Sila na pinagbilinan at sila na pinili ng Diyos para pamunuan nga po at magpatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita. Base po sa ilang mga pagsisiyasat o pagsusuri, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng dalawang alagad na si San Simon ay isang masigasig na revolusyonaryo. Yan po ang kanyang background, na ang layunin ng kanyang grupo ay maghimagsik laban sa imperyo ng Roma na sumasakop sa Jerusalem. Kaya makikita natin dito na ang grupong ito ay may layuning palayain ng bayang Israel mula sa pananakop. Samantalang si San Judas naman, Judas Tadeo, ay nanggaling sa Galilea, bagamat walang masyado pong nabanggit ang ebanghelyo tungkol sa kanila. Pero sila po ay tinawag ng Panginoon na maging bahagi ng 12 apostol. At ano po ba ang maganda na mapagnilayan natin dito sa kapisang ito ng dalawang alagad na ito? Unang-una, sila po ay pinili ng Diyos. Sa kabila ng hindi magandang background o information na nalakap natin, pero sila pa rin po ay pinili ng Diyos. At kung maaalala nyo po, bago pinangalanan ni Jesus o binigay ang 12 pangalan, siya po ay talagang magdamag na nagdasal. So kung anumang karunungan o dahilan ni Jesus kung bakit sila ay isa sa mga tinawag, tanging siya lamang po ang nakakaalam. Pero ang isang maganda po na mapagnilayan ay hindi dahil sila po ay mabait, hindi dahil sila po ay masunurin o magaling, kaya sila napabilang sa 12 alagad. Hindi dahil sa kanilang kung ano man ang kontribusyon na may bibigay para sa samahan o sa simbahan na itatatag ni Kristo, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos at nagnanais ang Diyos na mayroong gawin na talagang kahanga-hanga sa kanilang buhay, kung kaya po sila ang napili. Ito yung tanging basihan po ni Kristo na atin pong malalaman sa pagdiriwang ng kapisaang ito ni San Simon at San Judas. Kaya nawa, tayo rin po ay huwag mag-atubili na maging kabahagi sa misyon ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi po kinakailangan na maging magaling, hindi kinakailangan na maging matalino, lalo tigit, hindi po kinakailangan na maging mabait ka muna bago ka maging karapat-dapat, kundi hayaan natin na sa tulong ng biyaya at grasya ng Diyos, tayo po ay talagang mabago. Hindi naman po tayo ang nagpapabago sa ating sarili, kundi sa pagtanggap at pakikinig natin ng mabuting balita, tayo po ay unti-unting nababago. So talagang ang Diyos po ang nagpapabago sa tao, ang kanyang mga salita na tumitimo sa puso't isipan ng tao. Kaya nawa po sa pagdiriwang natin
ni San Simon at San Judas, hilingin din natin ang kanilang pong gabay, no, na tayo po ay magtulong-tulong din, na tayo ay makapagbigay ng ating sarili para sa kaharian ng Diyos. Muli po, mula dito sa Nuestra Señora de Guia dito sa Malate, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.